Wow, grabing laban. Oh my goodness. What a fight. Grabe, palitan ng suntok guys. Kita nyo? Yun, wow, grabe. Ito pa isa, boom. Napakalakas ng kamao. Grabe yung pata. Sa tuwing dumadayo ang ating mga pambatang boksingero sa ibang bansa, ay madalas na ina-underestimate ang ating mga pambato at palagi na lamang underdog sa kanilang mga katunggali. Bibihira lamang tayo maging yamado sa bakbakan, lalo na sa ibang bayan. Lalo na ngayon sa bansang Japan ay nag-ahari ang mga boksingero, lalo na sa mababang timbang. Manpakin mo ba naman hawak nila ang lahat ng world title sa bantamweight division at sa super bantamweight division. Bibihira lang itong mangyari na maghari ang isang bansa sa dalawang dibisyon. Kaya naman sa tuwing dadayo ang ating mga pambato sa bansang Japan, ay asahan mo na underdog ang ating mga pambato. Ngunit hindi sa lahat ng oras sila ay nagwawagi dahil hindi porke yamado ay mananalo na sa bakbakan. Tulad na lamang ng isa nating pambato na palagi na lamang underdog sa bansang Japan. Hindi sumagi sa isip ng mga Hapon na ang kanilang pambatong prospect at kanilang inaasahan na magiging world champion balang araw ay nakatigim ng hindi inaasahang pagkatalo mula sa ating pambato na palagi na lamang underdog. Madalas na itinuturing na underdog ang ating kababayang si John Gemino sa tuwing sumasampa ito sa lona dahil kadalasang dumadayo ito sa mismong baluarte ng kanyang mga kalaban at malimit na maitapat sa mga kalabang prospect na maituturing sa bansang kanyang dinadayuhan. Tila ba ang tingin sa ating pambato ay isang pandagdag kartada lamang sa mga talaan ng kanyang mga nakakatunggali? Dahil sa kung titignan mo ang kartadang bitbit ng ating pambato ay hindi nga ganon kadisente ang latag ng kanyang listahan. Ngunit tila ba nakakalinlang ang nasabing talaan ng tubong Paranaque at huwag ka pakampante dahil lamang sa dungis ng kartada nito dahil mabibigla ka na lamang kung anong kayang gawin ng mga kamao ng tinaguriang The Disaster. Makailang beses naka-upset ng mga kalabang wala pang dungis ng talo sa mismong baluarte ng kalaban at ginugulat ang mga banyagang manonood sa kanyang ipinamalas na lakas kahit isa lamang itong dayo sa naturang bansa. Isang halimbawa ng mapadayo siya sa bansang Japan at maitapat sa kanilang pambato na sinasabing may potensyal na maging isang kampyon sa hinaharap. Ito ay nagngangalang Sho Nakazawa. Na mga panahong ito ay meron itong 11 wins, 5 knockouts at may 2 talo. Bago pa man makalaban ng Pinoy, galing lamang ito sa isang impresibong 3rd round technical knockout wins laban sa pambato ng Indonesia na si Ahmad Laizab. Bagamat mas eksperyensado ang ating pambato, ay hindi alintana ito ng mga Hapon dahil sa dami ng talo nitong ating kababayan at mas nakalalamang naman ang Hapon sa tangkad at haba ng mga galamay nito. Kaya kampante sila na magiging isa ang Pinoy sa listahan ng Hapon ng kanyang mga tinalo. Narito at ating panoorin ang naging sagupaan ni John Gemino versus Sho Nakazawa noong December 3, 2018 na ginanap sa Korakuen Hall, Tokyo, Japan. Sa umpisa pa lamang ng rounds ay atin nang mapapansin ang kanilang kaibahan pagdating sa kanilang mga tangkad at lalong-lalo na sa haba ng mga galamay na siyang advantage ng Hapon. Pero ang ating pambato ay kalmado lamang at tila inaaral kung papaano niya aatakihin ang naturang kalaban. Ganun pa man kahit nakalalamang ang Hapon sa haba ng galamay,
ay nakakapasok pa rin ng mga jabs at ilang kombinasyon ng Pinoy. Tila isang magandang taktika rin ang ginagawa ng Pinoy na pagiging kalmado at nag-aantay lamang sa isang magandang pagkakataon. Bayan ha! Bayan po ba niya? Maganda rin ang ipinapakita ng ating kababayan pagdating sa depensa dahil bawat atake ng Hapon ay tila nagmimintis ito at tumatama lamang sa magandang depensa ng ating kababayan na siyang magandang senyales sa unang rounds pa lamang para sa ating pambato. Bawat jobs na binabato ng ating kababayan ay paunti-unti na itong kumokonekta habang ang Hapon ay nahihirapan sa kanyang opensa dahil na rin sa magandang galaw na ipinapakita ng Filipino fighter. Sa magandang pagpapatuloy na ginagawa ng ating pambato sa kanyang opensa ay nakatama ito ng left hook at nasundan ng isang malutong na kanan na siyang nagpatumba sa pambato ng Japan. Binilangan pa ng referee ang nasabing Hapon, ngunit dahil sa lakas ng kamao ng ating pambato ay napagpasyahan na lamang na ihinto na lamang ang laban. Inalo ni John Ngemeno ang prospect ng bansang Japan at sinasabing magiging world champion sa hinaharap. Isang malaking kabiguan para sa mga Hapon dahil hindi nila inaasahan na matatalo ang kanilang pambato sa ganong kabilis na paraan. Patunay lamang ito na ang dugong Pilipino ay may delikadong kamao pagdating sa ibabaw ng lona at ang kasabihang never underestimate the Filipino fighter dahil maaari kang tapusin ito sa ilang iglap lamang. Amo na siya nabigat na Hello! Dahil sa dami ng talo ng ating kababayang si Rey Orais, ay pinili itong kalabanin ng isang bagitong Hapon na si Ken Achiwa para sana pandagdag kartada. Inakalang pipitsuging veterano ang ating kababayang tubong Southern Leyte dahil sa dungis ng kartada nito. Ngunit tila isang pagkakamali para sa Hapon ang kalabanin ng tulad ng ating pambato dahil hindi pala basta-basta ang staminang bitbit nito sa kanilang naging bakbakan. Taong 2018 ay dumayo ang ating kababayan sa bansang Japan para pagbigyan ng hamon ng Hapon na si Ken Achiwa. Walang titulong nakataya ngunit parehong importante para sa kanila ang labang ito. Dahil sa kapwa sila nang galing sa pagkatalo. Kumbaga ito ang laban na maaaring magpaangat sa kanila sa mga rankings sa Super Flyweight Division. Simula unang rounds hanggang umabot ng round 3 ay walang tigil na pukpukan ang ginawa ng parehong boksingero. Todo pressure ang pambato ng Japan sa ating kababayan. Ngunit ang ating pambato ay nagpapakita ng magandang depensa at ang kanyang mga counter punching. Sadyang napakainit ng palitan ng suntok ng parehong boksingero.
Sa sumunod na rounds ay patuloy pa rin ang pag-pressure ng pambato ng Japan sa ating kababayan. Ngunit ang ating pambato ay nananatiling kalmado at nag-aantay lamang ng isang malakas na counter. Ngunit sadyang hindi madali iyon sa isang matibay na kalaban na kagaya ng Japanese na ito. Sa pagpapatuloy ng labang ito ay tila hindi nauubusan ng hangin ang pambato ng Japan dahil tuloy-tuloy ang kanyang pag-pressure sa ating pambato habang ang ating kababayan ay tila nabawasan ng mga opensa o sadyang tinitipid lamang niya ang kanyang hangin nang sa gayon ay makatagal sa labang ito at makatsyempo ng isang pamatay na suntok. Dito sa huling rounds ay tila buong buo pa rin ang lakas ng pambato ng Japan. Ngunit sadyang hindi ito makatsyempo ng isang magandang patama sa ating kababayan. Habang ang ating pambato ay mas solido ang kanyang mga counter punching at tila mas epektibo ito para sa mata ng mga judges.
At dahil umabot sa sukdulan ng kanilang bakbakan, ay tinignan sa scorecards ang resulta ng kanilang laban. Dito ay pumabor ang 3 huradong Hapon sa ating kababayan at nanalo ang ating pambato via unanimous decision. May 21, 2017 ay lumipad ang ating kababayan si Milan Milindo sa bansang Japan para sagupain ang nooy may hawak ng IBF Light Flyweight World Title na si Akira Yaegashi. Napakahalaga para sa ating kababayan ang labang ito dahil batid nito na ito na marahil ang huli niyang pagkakataong makahawak ng isang world title belt. Dahil siya ay nabigo sa 2 huling laban para sa isang titulo, kaya naman ang mapasabak muli sa ganitong digmaan ay hindi na nito mag-aaksaya pa ng panahon at ibinuhos na niya ang lahat ng kanyang makakaya para sa labang ito. Ganun pa man ang Hapon ay hindi rin naman basta-basta dahil ito lang naman ay isang 3-division world champion. Kaya inaasahan ng mga tagahanga ng Hapon ay isang napakadaling laban lamang ito para sa kanilang pambato. Ngunit ang kanilang pag-aakala ay nabalot ng pagkagulat sa naging pagtatapos ng laban. Halina at ating panoorin ang laban na hindi inaasahan ng marami ng mga manonood sa bansang Japan. Pero bago natin simulan yan ay kung maaari sana paki-like and share ng ating video at paki-subscribe ng ating channel. Maraming salamat. 非常に強敵だと思います。アマチュアで600戦以上のキャリアがあるというプロでは38戦目、プロで2敗していますがいずれもそれがタイトルマッチ、今日が3度目のタイトルマッチというメリンドを相手に、さあ八重樫明34歳 V3 を目指しての一戦です。Sa unang tunog ng kampana sa unang rounds ay kapwa binabasa pa nila ang kanilang mga galaw kung paano nila uumpisahan ang labang ito dahil alam nila sa kanilang mga sarili na pareho silang delikado sa ibabaw ng lona. 見る者を魅了する激闘王八重樫明3度目の防衛戦です。赤いグローブ、画面の右から手前へ白いトランクスに紫のベルトラインが入っています。一方左のジャブを出しながら距離を詰めていこうというのが暫定チャンピオンのミラン・メリンドです。まずポイントは川島さん、どういうところになると考えますか？ Unang umatake ang Hapon sa pamamagitan ng left hook at sinabayan ito ng uppercut. Ngunit tumama lamang ito sa depensa ni Milan Milindo. 中盤から後半にしっかりした打ち合いをやっていただければと思いますよね。長谷川さん、激闘王と呼ばれますが、八重樫さん、こういう足を使ったアウトボクシングもですね、得意にはしていますが、そうですね、前半は無理して打ち合わなくて、足を使って相手の出方を探る戦い方でいいんじゃないかなと。左ジャブを序盤多く出しているような印象もあります、八重樫。トレーニングを積んできました八重樫。左のジャブを放ちながら、先ほど一発左の重いボディーブローを放っていきました。このメリ Sa pagkakataong ito ay gumante si Milan Milindo ng kaliwat kanang suntok na siyang nagbabagsak sa Hapon. の印象を八重樫、おっとこれは一緒に崩れ落ちる第1ラウンドで八重樫らの一撃。ちょっとタイミングも良かったっていうのもあるんですけど、ダメージが上がるからですよね。どうでしょう。まだ足使って1ラウンドなんでね。この試合最初の打ち合いになるシーンでした。この攻めています。打った後に必ず返してくる。 Sa kanyang pagbangon ay tinamaan ulit ito ng uppercut mula kay Milan Milindo na siyang muling pagbagsak nito sa ikalawang pagkakataon.
na kaliwang jab at right straight ng binitawan ni Milan Melindo at sa ikatlong pagkakataon ay muli na naman bumagsak ang pambato ng Japan. Sa pagkakataong ito ay hininto na ng referee ang nasabing laban dahil base sa kanyang mga nakita ay wala nang maipapakita ang pambato ng Japan para labanan ng ating kababayan. Pati siya mismong boksingero ay hindi makapaniwala na ganoon kalakas ang ating pambato. 最初のダウンでかなりのダメージが残ってたのかもわからないんですね。この後八重樫も長谷川さんこう果敢に前に出ていこうとするですね気持ちを見せましたがそれが裏目に出たのかもしれません。ちょっと動けなかったですね。動くと追撃のパンチをどんどん打ってくるでしょうから、あえてそこを動かず打ち合おうとしたんでしょうけどね、やっぱりその最初のそのダウンのダメージですね、そこがあって、2度目3度目と倒されてしまいましたけどね。最後は豪快。 Sa pagkatalo ng Hapon sa mga kamay ng ating kababayan na hindi makapaniwala ang kanyang mga tagahanga sa mismong venue ng laban. Tahimik ang paligid at gulat na gulat ang mga tao sa kanilang nasaksihan pagkatalo ng kanilang pambato. 3回に1回は世界戦で敗北の屈辱を味わってきました。今日は昨日防衛を果たした田中康生やそれからもちろんリングサイドでは同じ階級のケンシロウ選手も見つめる中での Ganun pa man isang masayang Milan Melindo ang nasaksihan ng bansang Japan sa pagtatapos ng laban dahil nagpakita ito ng isang impresibong laban sa kanilang pambato at hindi nila akalain na ganun kabilis tatalunin ng ating kababayan ang kanilang pambatong world champion at madaling naagaw ng ating pambato ang titulong IBF World Light Flyweight title. ダウンですよね。The music of ours. やはり一発目の出会い頭の Nagustuhan nyo ang video ng tampok natin ngayon, paki-like and share. Mag-iwan ka na rin ng comments para sa iyong saloobin. At kung bago pa lamang dito ay paki-subscribe at huwag kalimutang pindutin ang notification bell button para updated ka sa mga umaatikabong videos tulad nito.